sabi ko, hindi ko iiyak para hindi ko magamit yung panyo na nilagay ng asawa ko. May Father's Day po. Happy Father's Day yung panyo. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. On behalf of our family, I stand here po with a heart full of gratitude. And though it is heavy with sorrow, it is also overflowing with love. We want to say thank you po to all our brethren, iba't ibang UMC, iba't ibang kapatiran po dito sa UAE, maging sa Pilipinas, sa US, sa iba't ibang sulok po ng mundo nakakarating yung ating mga prayer request para kay Pastora Princess sa aming Intet. And also to our friends, loved ones who have been part of our journey with our Princess. You prayed with us, you cried with us, and you never let us walk this road alone. It's not easy. Napaka-easy lang 3 months. Every message, every visit, every prayer, and every act of kindness, it all became our strength when we were weak. You helped us carry the weight of pain, and you reminded us that love truly knows no boundaries. Our in that journey was not easy. We saw her smile through pain. We saw her faith shine even in her weakest moments. And through all of it, we saw God's love reflected in all of you. Became God's instruments of comfort, hope, and strength for us. I will remember her as a faithful servant of God. Napaka-strong po ng faith niya at napakalaki ng pag-asa niya na gagaling siya. Yung mobile ko po sasabog na sa dami ng video niya, mga pictures niya, mga moment namin sa hospital. At every time na sasabihin po namin yung laban lang, sasagot siya, huwag susuko. Pag sinabi po namin God is good, sasagot siya all the time. Pero iba yung plan ng Lord. Yung binigay po sa kanya is eternal healing and no more pain. Before po nung last breath niya, ni-remind ko siya sa favorite memory verse niya. Actually, memory verse po namin favorite yung 1 Samuel 16:7. Sabi po doon, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ito po yung uling binubulong ko sa kanya. Sabi ko po sa kanya, alam ni Lord yung puso mo. Gusto mong gumaling para makapaglingkod sa kanya. Yung po yung sinasabi niya, gusto niyang gumaling. Gusto niya magpatuloy sa ministry. Pero sabi ko, Ses, yung katawan mo yung mahina at pagod. Kaya okay lang yun. Doon ka na din magsasayaw ng tamburin. So sabi, binubulong ko palagi sa kanya yun. Hirap pigilan yung iyak. Kami po ng ate ko pag naiiyak, nagsisipaan kami, alis ka, doon ka sa likod ng kurtina. Gaano kahirap tiisin yung ganon. Na dapat makita niyang masaya kami dahil saan siya uhugot ng lakas. Kung siya nga ang lakas ng laban niya. So minsan po, feel niya din na may yung pinag-usapan namin kayo, pasensya po kayo, magulo yung aking ano. May kodi ko po ako pero magulo. Ang dami ko pong gusto i-share. Yun nga po, kaya namin favorite yung 1 Samuel 16:7. Kasi po, di ba? Sa paglilingkod po niya, minsan kinekek ko siya yung heart niya. Sure ka ba? Sasayaw-sayaw ka sa harapan ng altar? Di ba? Parang, I'm sure may mga basher na sabi, ang laki-laki niya, hindi ka ba naiiyak? Kasi natutuwa ko ako pag sinasagot niya ulit yung aming favorite memory verse. God looks at the outside appearance, but God looks at the heart. So it's a good reminder po para sa atin mga nasa ministry. Don't worry po sa mga basher. We're not doing that for them. We're doing that for the glory of God. Amen. So kung ano yun, minsan sintunado tayo, minsan di natin na-perfect yung mga step. It doesn't matter. God looks at our heart. Sabi po ng mama niya, ako daw po yung may kasalanan, kaya siya lumaki ng ganyan eh. Dahil nung umalis po siya ng Pilipinas, hindi naman po siya ganyan kalaki. Pero alam ko po, may mga kwento ko ng bata pa ha. Kasi po si Intet,
Lumabas po siya sa tiyan ng nanay niya, pero mas nanay po ako sa kanya. Mas marami kaming matitinding pinagsamahan. So nung bata po silang mag-ate, pareho po silang napapalo sa iba't ibang sitwasyon. Yung ate niya po, pinapalo para kumain. Si Edad po napapalo para tumigil kumain. Mamaya masaya po. Minsan po lang po itong alalahanin na nawawala po siya sa sala. Nawawala. Hanapin nyo, nandun po siya sa kusina, kumakain ng chocolate. So, dumating po yung time na tatlo, tinatawag po nila, sanay sila pag sinabing tatlong bibi ni Tita Lucy. Tatlo po silang bibi ko. Tatlong babae po kasi sila na anak ng mga kuya ko. Kinuha ko sila dito. So, ngayon po, dalawa na lang. Nung naiwan po siya, lalo naman siyang lumakas. Tumibay ang mga pakpak at lalo pong tumaas ang lipad. Napatunayan hindi po pala siya bibi. Isa siyang swan. So, 10 years po siya na nasa aking pag-aalaga, under my care. Pero dumating po yung time na kailangan din namin maghiwalay. Kasi ang layo po ng work ko sa Hata, and then ang work naman ni Princess po ay sa Guardia. Tapos, ang bahay po namin sa Satua. So parang kailangan ko magbawas ng 1 oras yung traffic papunta dun sa Sharjah. So kailangan namin mag-desisyon. Mahirap kung kailangan namin siyang iwanan. Pero ang ginawa po namin para hindi masakit, pinauna namin siya umalis. So sabi ko, ako iniwan mo ha, hindi ikaw ang iniwan ko. So siya pong inuna namin ilipat ng Satwa, hinanapan namin siya ng partition. So nung naghiwalay kami, so na-realize ko po, nangyari talaga yun with God's purpose. Nung naiwan po namin siya, mas lalo po siyang naging deeper sa kanyang relationship ng Panginoon. Doon po siya nag-decide mag-pastor. Mas lalo po siya nagkaroon ng focus sa kanyang ministry. At nabanggit nga po niya, yun ang desire ng kanyang puso. At doon siya masaya. So, ayun po. I want to say thank you, so Che, Ate Presi, for entrusting her under my care. Sabi ko nga, everything happens for a reason. At least doon lumaki yung tumibay siya, lumaki yung pakpak niya. At saka, nakakatuwa lang na marami siyang namalasakit, yung mga puting-ting, mahilig siya niyan. At saka kapag binigyan ng responsibility, pareho po kami ng moto. Hindi baling walang tulog, basta may gising. Pag binigyan niyo po ng responsibility, hindi niya po yan tutulugan. Again, we praise and thank God po sa 34 years na pinahiram niya sa amin, nakasama siya. Sa lahat ng panahon, maaalala namin siya. Sa hirap, sa saya, sa lahat ng okasyon, mga weekends, mga bonding, lalo na si Lem. May mga moment na nagkakasilosan kasi lagi niya tinatanong, puro ka princess, princess, princess. Akong anak ko, hindi siya. So, minsan mahirap sa akin kasi sa murang isip niya, kailangan niya maintindihan. Lalo na itong time na may sakit siya. I thank God din sa energy, kung paano ko nakayanan nun, hindi ko rin alam. Pagka-drive from Hata, pupunta ng Sharjah, pabalik sa ospital, ikot lang yun. Sabi ko, Espiritu Liro. Ako yun. Huwag niyo na po itanong kung kaano kadami yung aking file ngayon. Minsan sa mga nagpa-pop up na mga message, kailangan kong sagutin. Gaganyan pa lang ako, na-catch na ako ng cam. Tapos minsan nalilito ako. Pag-diretso kami ng Latifa, sabi ni Lem, Ma, right, di ba Dubai Hospital? Ayoko, nasa Dubai Hospital pala siya ngayon. Yung ganong sitwasyon. Pero thank God, natulungan din kami na maintindihan nila yun. Nung pumasok na sa system niya at sa routine niya, na hindi na daw mall-mall, kung hindi bahay, school, hospital. Bahay, school, hospital. Wala mo ng mall-mall. So, praise God po na natanggap na nila yun. Kapag po nagtatampuhan si Lem at si Princess, may mga moment na gano'n eh. Pero one thing is sure, magkakasundo po sila sa food. Sa harap ng table, magkakasundo po sila. Kailangan po silang dalhin sa isang lugar na magkakasundo sila. So, nakakatuwa. Sabi nila, manalo daw siyang kasamang mag-cafeteria or kumain at saka mag-note ng sine. So, to Princess employer, Sir Khalifa and his wife, thank you for 10 years. Thank you for giving her the opportunity to bring out her talents.
Her hardworking spirit and her deep dedication in caring for your son, Aman, is so dear to her, as well as Ahmad. We are grateful to Cass of CIS that she found a place where she was able to serve with love, purpose, and joy. To OGMC family, sobra. Thank you is not enough. Sobrang napadama niyo po sa amin yung pagmamahal. Isang text lang, lalo na nung malapit na siyang mawala. Nalilito rin po ako na nanghirap eh. Kasi ako yung laging hinahanap ng doktor para pumilya. Minsan, nasa highway pa lang ako, pinagmamadali na ako. Sabi ko parang ito na ba yun, ito na ba yun. Ang hirap. Sana man lang kagaya sa Pilipinas na, oh, she have only 1 month para magpapagpapag. Oh, she have only 1 month. Walang ganon, walang assurance. Hindi maintindihan, hindi rin naman pwedeng, hindi ka papasok basta-basta. So, thank God, napagtagumpayan. So again, OGMC, hindi ko kayo maisa-isa. Salamat po. Yung humihina na po siya, na talaga nagsabi na yung doktor na ready na. Any moment. And nabigyan po kami ng idea ng kuya ko, may pastor na tawagin mo na yung pastor ng church to give her the last right. So sabi ko parang yun na yun. Minessage ko lang po si Pastora Maria, na-expect ko silang mag-asawa yung dati. Sobrang na-amaze po ako, hindi lang po silang dumating. Parang nasa 20 na, member ng OG. Eh, napakabawal na po. Pinapalis na po sila ng mga guardia. Kasi past 9 na, or 10, kasi napunta po sila doon pagka 12, hindi po nila kami iniwan. Kasi any moment nga po. So, napapaligiran siya ng mga kapatiran na lahat humahawak din sa kamay niya. Nagpapalakas din sa amin. Sobrang nakita namin yung pagmamahal mo. Salamat po. And Bro DJ, Sis Dali, sabi ko nga nung naiwan namin kayo sa OG, tahimik na tahimik lang si Sis Dali sa isang sulok. Pero ngayon, grabe, iba na rin ang kanyang pakpak. Praise God po sa buhay niyo. Hindi ko man po kayo may isa-isa. Alam niyo na po kung sino kayo. To her friends and workmates, and also thank you for loving her, for visiting and for bringing laughter even when she was tired. And to all who reached out, supported us, and surrounded us with love. Please know that your presence meant more than words can ever express. Salamat din po kay si Sis Ira at saka si Bro Dex. Salamat po sa inyo. Alam po, wala pong tigil din yung communication nyo kay Pastora. May moment pa po na, kasi kahit nasa work ako sa Hata, morning namin, dapat kaming tatlo ni DJ, agad-agad dyan, mag-good morning. Pag hindi na good morning si Princess, kamado na kami. So, madalas po ako nasa toilet, video call agad. So, nung araw na yun po, Monday, hindi na po namin siya maabot. Something is wrong, sabi ko. Hindi namin siya ma-reach out. So, talagang from Hata, praise God, nakahanap ng car lift. So, agad-agad kaming lumipad. Doon namin po na-realize, sabi ng mga nurse, sinisikap niya po kayong contactin, pero every time nahawakan niya po yung mobile niya. Nag-automatic po yung kamay na bumibitaw, bumabagsak sa mukha niya. Kaya hindi niya kami matawagan o masabihan. Sabi naman po ng nurse, tinutulungan po siyang ma-open yung mobile niya. Kaso kahit po yung face, hindi na rin po siya makilala ng mobile kasi siyempre iba na yung mukha niya, yung face ID. Pati password po niya, hindi niya na ma-open. So, ganun po. And then, few days lang po, bigla po siyang nangina na. Few days lang nun. At lagi ko po siyang tinatanong, hindi na ba tayong magpadalaw? Ayaw niya. Hindi ko maintindihan ba't ayaw niya. Sabi ni Doktor, pwede ka nang dalawin. Ayaw. Siguro ayaw niya makita niyo siya na naghihirap siya. At yung last thing, pero nung Friday na dumating kami, nagbuhat kami may flower na nasa harap niya. Sabi ko, uy, may dumalaw sa'yo, bakit hindi ko alam? Hindi yata nakarating sa message sa akin kung sino.
Ulit-ulit po niyang binabanggit yung pangalan. And para na po siyang bata magsalita, yung boses niya nahihirapan. Binanggit niya po yung pangalan. And nakita ko po yung sobrang saya na may dumalo sa kanya. Nag-decide na po kung hindi ko pinaalam sa kanya na sa isang text ko lang sa OG, pwede niyo po siyang madalaw. So, sumugod po sila. Yung 2 days po, ang dami niyang dalaw. Hindi po tumitigil. At naiisa-isa niya po nung una ang mga pangalan nila na nababanggit pa niya. Pero yung last day na po niya ng Monday, Tuesday yan, ng 1 o'clock, napaka-peaceful po ng pag-isa niya. Ano po, legit ang isa ng kamay at ang sila yung Kuya Alex. Hindi po namin alam na wala na pala. Dahil in-expect ko kayo napapanood sa movie na nag-struggle, yung last breath mararamdaman mo. Hindi po namin yung nakita. Sabi na lang ng doktor, she's gone. Pagtingin ko, sabi ko, paano, hindi ko naramdaman. Doon ko lang po nakita sa mga monitor na diretso na po lahat. So, wala na po siya. Napaka-peaceful po ng kanyang pag-alis. Sabi ko nga po, hanggang sa last minute, yung kapayapaan ng Panginoon ang nasa kanya. To our cousins and relatives, thank you for standing with us through this journey. Your prayers, visits, messages, and support you shared comfort us. 5 pages na. To our church friends and the different churches who stood with us, I may not be able to mention you all, mga kumare, salamat. Alam ko, mahirap ang schedule nyo, pero nandito kayo. Salamat. Sister, sa inyo lahat. Siguro po kayo mag-isa-isa. Mga pastor, salamat po. Our Intep fought bravely. She may have lost the battle against cancer, but she won the victory of faith. For she never gave up her trust in the Lord. As the Bible says in 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And now our dear princess has finished her race, not in defeat, but in triumph. She is free from pain, resting peacefully in the arms of Jesus, where there are no more tears, no more sickness, only everlasting joy. From the bottom of our hearts, thank you for loving her. OG Pips, or OG family, salamat sa inyo. Thank you for loving her, for standing with us, for reminding us that we are not alone. Your love will forever be part of Princess' story, and we will always remember how you helped us walk through this valley with faith and hope. May God bless each of you abundantly for the love you have shown. Thank you, and may Princess' name continue to cherish